Alright, this will be recorded, so I'll just stand from here, no? Although medyo distansya kita kung ako diri. Alright, congratulations first and foremost sa inyong paghuman sa Encounter. Pakpakan na tumatagasa. We know that Encounter is just a beginning, and ang true nature of Encounter is not sa 3 days, but it's in daily walk with God. Every person nga naadiari, every disciple of Jesus will have to go through life-changing encounter. We know si Paul, before siya nahimong apostle, Saul iyahangan, siya nag-persecute siya sa church. Okay? But then he had an encounter at Damascus, a blinding light from heaven, nahog siya siyang kabayo, kaya padung siya pag-persecute sa mga nagtuo kan Jesus. But then he heard a voice, Saul, Saul, why are you persecuting me? Yung siya, basta na ito sa Book of Acts, siya, who are you, Lord? I'm Jesus, the one you are persecuting. So mo ito na himong life-changing encounter niya. Si Moses, kita siya og sampinit or bush, burning bush, nagkalayo, pero wala na og daw. Asa kita nagkahoy nga nagsig kalayo niya wa naog daw. At that point, God revealed Himself to him. And so nahimo siyang redeemer sa Israel. And so many other things no sa Bible. And you just had your 3 days nga encounter or so, ato ang gi-go through. It wasn't just an event. It's a catalyst. Mo ito yung nagsugnod ba? Na atong trabaho karon is to discover how that ember of fire, how that kanang baga, padayon siya bagas tong kasing-kasing, padayon siya mahimo siyang kayo, nagdilaab, no? Nagdilaab. As we've illustrated sa encounter nga kanang dili jud ka kakita og kanang tinula nga manok or tinula sabaw nga init nga gilangaw. Di ginadulon og langaw, kaya nga naman, init man. So, noon as langaw, papaso ta diya. Unya na ini kabugnaw. So, the devil like that, manayming siya kung kanus ka murag mubugnaw. The devil's name, one of its names, is the Lord of the Flies. Beelzebub. Lies. Flies, no? We know na attracted kayo ang flies sa hugaw. Ato'y duha ka, istoryata ka dito, duha ka langaw, tungtong silang duha sa tungtong sa iats, tungtong sila. Anyang usa, nangutot. Ingon din nung sang, excuse me, I'm eating. Mag-guess na ninyo. They don't care kung sa ilang kaunon, no? Hugaw ang ilang ginakaon, tugpa na sila sa unsa ba na ang mga patay nga mga ilaga or unsa ba langaw man. And it's been illustrated so many times no nga sin is trash. Mo siya mga hugaws tong kinabuhi. And when there's sin, it becomes a stronghold. It becomes an open door sa yawa. Mo bitaw na nga nang limpyo ta during sa encounter nga tagpasaylo nag-release tagpasaylo atong mga ties, soul ties or any spiritual ties gipang putol by the blood of Jesus. Amen. No, mao na nga we feel so much lighter kay gipang putol na mga higot. Dili ta mo sugot nga karon invite pareha sa atong gidrama gaganina giimbitar na punta nahigot na punta gamay dito pero murag usar ka likit ana una maputol ra ko ni so pag Sabado na gali mga nako pasaylo kay Sunday na pud ba ugma mga napugo pasaylo na hinana ang pag Sunday hilak na punta tagpasaylo but then sige gyapon tagpahigot sa yawa eventually mabutang na pud ang stronghold. Now the stranglehold of sin is broken sa itong mga kinabuhi. And that's the secret that will transform our lives. Knowing Him daily. Ignay mo tapad daily. Alright? So, sa encounter, tinuod na siya, you are invited. You are invited. Now, namoy mga letters. Tagsa sila ng letter? Wow. Dili na uso karon ng love letter.
Pinatext-text lang ron. Psst, kauna ka? Yung inana lang siguro. But it's not about being outdated nga kung mag-love letter gihapon. But what's powerful about love letters, unya na nyo tanawa? Pwede na tanawon? Later na. Oh. What's so special about labi na kung gisulat or isulat pagyud. Diba? Labi na kung handwritten sa lately sa couples na mo nga sa mga Catholic couples, no, we get to write a letter sa among wife or sa husband. And it's been a long time na nakadawat kog love letter sa akong asawa. Although I wrote her letters dihang sa girlfriend ako siya, in a relationship. But that relationship took some time. Okay? Every relationship has a context. So, yung taog fraternities. So, you get to be accepted, pero dapat bunalan sa ka. Dapat na hazing. Klase laylay siya. So, hold your capital. Gunit mi sa mong kapital, no? O sa ngalan sa imong, ang uban sa inyo, wasigog kasuway. Pero sa di binunalay pa kanyato, hala, bunalan, capital, fee, pak, piti. And I entered the fraternity because gusto ko mahimong in sa grupo. Ganaan ko mahimong related ani sa mga kuyas o guban pa. And while some fraternities, they offer better or good nga mga advocacies, but the context is social connections. Uban nga fraternities. Ang uban gyud, if you could remember, sa panahon nga na Bloods o Crips, pinatyanay gyud to. Diba? Gang wars, mga inganana. Ang uban, tanan na lang gang, gisudlan, ginanggang, tanan mga. Kaya nga naman, we long to be invited. We long to be part of this crew, o inganana sa eskwelahan, ay mga inganana po nga mga classifications. Grupo sa mga inganani, grupo sa mga inganani, not having to be cruel, pero na ay type of groups nga accepted lang ka, invited lang ka, kung ingon-ana kanilag itsura. Diba? Or ingon-ana ang imuhang taras. But the invitation you have received from God is, come as you are. Ignan mo tapad, come as you are. Gi-invite ka sa Ginoo, wala ta kitang tanan, gi-invite sa Ginoo. No? Mo na pinakanindot nga, ma-experience na ito nga gi-invite ta niya. And no ordinary invitation. Di ni siya kay gi-invite ka sa mayor, gi-invite ka sa, kisa man diri gi-invite sa inyong eskwelahan, gi-invite sa guidance office. Kay kasabaan dito. No? Kay naagbandal pa ka. So, na mga type of invitations nga dili maayo nga invitation. But this invitation from the Lord, even the invitation that He said, come to me, all you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. What a powerful invitation. So first and foremost, you are invited. Not just an invitation kay panisyan ka or kay nakasala ka. It's an invitation, no, to be His friend. Think about that for a moment. Jesus told His disciples, you are my friends. At one point, of course, Jesus became our the firstborn. Siya ang anak sa Diyos nga gilansang sa cross, no? And so He becomes our Lord, but He also considers us His brothers, the firstborn nga brother. But how do we relate best sa Ginoo? According to His person. So Father, Son, and Holy Spirit. So makayong tanga, God is our Father, yes. He's also our Lord, si Jesus Christ. Kamao man na siya ang requirement para sa ato ang salvation. Kung napadiri atong cross, di ba, makita nato nga si Jesus, He is the way, the truth, and the life. Ang lordship means landlord. Kanang sa landlord, mo man ay magbuot, ikaw ba na magbuot sa balay kung nakay landlord? So it means, ikaw ang Lord. Jesus, I surrender. Okay? But then He also acts
as He is our Savior. So siya ang ticket. So, and then, ang Holy Spirit is our friend. So, you have that awesome and powerful opportunity nga gi-invite ka niya to be His friend. Kasi mga BFF ninyo. Na may mga BFF, Daddy? Na yung mga best friends for life? Na yung mga pipilaw sa inyo, or kamo na mo yung mga BFFs? I-invite galing ninyo. No, we have some BFFs nga kaila kita nila. Kabalo kita. Sometimes familiar galing ka kayo sa imong BFF, buuan mo kutot, o mangutot ka sa tubangan sa imong BFF. Kaya nga naman, familiar na kayo. Na wala na kay, ingon nga wala pa nahibalaan sa iyaha. That has its benefits. Nindot man na siya. But what if, mahimo ni mong BFF ang Ginoo? Ang Ginoo kaila kay sa imo personally. It's about time nga kaila. Kaila puta sa iyaha. Now, being married, and been married for 22 years. Of course, kung asawa, kaila na kanya siya sa kabalo na siya sa kong tendencies, kaila po ko niya, kabalo po ko sa iyang flaws, kabalo siya sa kong mga flaws, mga weaknesses. But then, why do we try to keep strong in a relationship? Because of love. Muna nag-bind together. And despite the weakness, despite sa frailties or misgivings or mga failures sa usag-usa, kay ang atong love, dili man na siya unconditional. It's only the love of God na nasa akong heart and the love of God nasa iyang heart nga mag-keep. The-share na to kaganina, kay ang maturity is you defend the unity. I-defend nimo ang, thank you, i-defend nimo ang friendship sa imuhang paris. Okay? How much more God will defend sa iyahang friendship diha sa imuha. Kay naabi ay sigig pangulitaw nimo. Ang kontra, mingon na siya, inigawas ni mo di sa kuwan ha, life class ha, computer niya ta ha, anong kontra, di ba? O inigawas ni mo di ha, adal sig pangulitaw, balik na ba, gimingaw na ko ni mo, sige na ba, buhat na to tripping na to ba, ana man ang yawa. Kaya nga naman, pabuton kanya yung mabugnaw, but then God will never give up on you. You are His friend. Much more than a friend, gipakamatyan ka niya. Ingon ana kalapad ang gugma sa Ginoo. As a result to that, when I had an encounter with the Lord, sama sa inyo ha, sama sa kadaghanan, usab imong priorities, usab imong emotion, but then of course ang yawa sigig panintal, but it's the more you know God, the more kang mo connect sa iya, the more among mata ma-open, pag-read nimo sa Bible, makasabot ka, pag-pray nimo, makaila ka. Kaganina, sa dang nagstorya mo, tabi ka, gragog swimming, chika kay ka. Tapod po. Pero sa dang ana istorya, sinya-sinyas na lang, tang lisuda kayo. No? Natoy, buta, nagpagupit. Pagupit ang buta. Human niyang paggupit, tana dayon ang buta sa barber siya nga, pilay bayad no? Siya 100 lang. Tara hatag niya. Pero yung gahatag, 500. Niya, lakaw ra pa siya, wara po ni tingog ang barber. Nakita man niyang tapad. Gigukod siya. Gikuhit siya. Pero, problema lang kay amang, Unsaon man nimo pagsulti sa buta di ka katingog nga sayop imong nabayad di man. Unya kay mo sinyas ka dimput kita. Obe sabta ko no unsaon nimo na. Sulbara ko na ana ra gyud siya. I'm not trying to make fun of that. But can you imagine? There's no connection. Bisa kung saan ni magstorya, di makakastorya. Kung isinyas po ni mo, di po siya kita. Umrabi tawag yung hopeless, good. That's our situation kung wala pa ta nabalik atong connection sa Ginoo. But the moment nabalik atong connection sa Ginoo, we could open up. Makastorya na ta. Ngoban sa inyo, nakaspeak in tongues. But more than, not just speaking in tongues. So ganina, sinyas mo di kayo masabtan. Kaya naman, you have no ability to communicate. But the more you talk to God,
You hear Him. Mag-istorya ta sa Ginoo, prayer ta sa iya ha. Okay? Ampo ta sa iya ha. But then also, when we read the Bible, makig-istorya ang Ginoo. Now, I'm not saying ang Ginoo dili mo istorya in an audible voice. Makadung na yung mga times in history, like si Paul, si Saul, nakadungog siya audible voice, si Moses, na siya, siguro, hunghungan po ka sa Ginoo. Siguro, pero dili na nato ignon nga paabuton, Lord, dapat yung kang maistorya sa kuha. Nananoy tingog maistorya ni mo, ambak sa building. Di na tingog sa Ginoo, iyan na sa yawa. Because the voice of God will always be validated by the truth of His Word in the Bible. Mama na siya. So, kung unsay tingog sa Ginoo sa Bible mo nang importante kayo mag-devotional ta. Diya ta makadungog sa Ginoo. Diya siya makigstorya sa tuwa. Okay? Diya siya makigistorya. So balik ta sa illustration nga kanang kung magkasinabot mo, the more ka ma-close sa person, the more you know about God. You know, the more siyang, di mo masabtan nga merciful siya. Kaganina sa atong devotional, His faithful love is so powerful. So grabe kaayo ang gugma sa Ginoo. Right? So let's get to know the Lord. Ang iyang invitation is to be His friend. Not only to be His friend, ang invitation is every day. Dili pulan ang Ginoo nga makig-uban sa imo every day. No, whereas kung natay friend, magkita ta sa eskwelahan, mag-uban pa. But God's invitation is daily. Ignan mo ta pa, daily. Every day, mo ng daily bread. You get to know Him every day of your life. Speaking to Him, knowing Him, and kanang usahay makasuroy tag mga balay. I was growing up, medyo apiki gyud akong mom, nag-abroad kay kinahanglan siyang mo-support sa mga upat mi namatay sa akong papa. Long story short, sujud pobre. Walay makaon naaman pero nihit kaayo. Usahay mo adto ko dito sa Pikas, balay kung auntie. Tunaw na ko, lumiis mo pagkaon silang lamisa. Lamikig pagkaon din. Usahay po, magtanong, usahay, buutan. O ito, lali, kaon. Usahay po, maubos kay imong ibati. Unsa maganda, ato sa inyo, uli dito, maringnana ba? Kanang usahay, tukar-tukar, I don't know ba sa inyo, mga buutan yung mga iyaan. Sometimes, ingon nana. But then when I get invited sometimes, to, lali rin, kaon na ka, wala pa ka nang maiyahang mood. Kaon rin. Alamiya kayo, wagi ula-ulang. Busog ko ante. Way busog-busog. Diretso, kaya nga naman. Gi-invite na ka. And the same is true. Ang invitation sa Ginoo sa mo is to know you as a friend. Every day and to the table. Right? Kada adlaw, you are invited sa Ginoo to eat at His table. Kung ano yung nakanindo sa Ginoo, it's a feast. Fiesta every day. Right? So I want you to think about that. I want you to understand that all this is possible. The secret that will transform your life is knowing God personally. Kanang makailad, kabalo ka sa imong roots. You are a daughter of God, a son of God. What if, na imo text sa imo haron, unya, ang text, ingon nang dito nga, this must be a shocking surprise to you. But DNA result has proven nga ang imong tinuod nga papa, si Henry C. Kaya nabaylo ra day ka sa ospital. Patay naman si Henry C, no? Pero what if ingon na prominent family, unya, ang imong papa nga inilagid ron, istorya ra may inaignon tinuod na anak yung kang Henry C. Di ba medyo awkward? Nga, ang imong amahan, tagiya sa SM, mas takadato kayo. Unya, ibutang talang, ikaw lisod kayo mo. It must be very difficult to fathom. Sabi na, minangan ako si Pastor Juby. Babe, what if, be? What if? Na mo abot lag kalit sa tuwa karon. No, nga maingon nga kaniday si JB nabaylo day sa ospital. No?
Ang tinuod gyud ni mga anak katong pustang lisod kayo niya, niwang kay way halos makaon. Mao dayto niya. Ang kondisyon nila, mao magyud mo tinuod nga anak, imo gitong kuan plus GB ilang kuan. Lagot na si Juby sa comments. Ngayon lagi ko tortura ba? Siya una torture nga ingon anak kay how could you give up? Nga naila na imo naguna anak, of course anak na ako sa JB. Dili nakalimod, di ba? But the thing is, manibago jud ka. And for whether it's better or worse, it takes time knowing sa imong original nga pamilya. Now kitang tanan nagdako nga spiritually, we're lost. We're only somehow connected to God through rituals. We're only connected to God kay mao man niya akong religion. But we know better now. You should know better. You should know at this very moment nga anak ka sa Ginoo. And knowing Him through the Bible, and knowing Him through prayer, talking to Him, it's every day. Makigstorya ka every day. Right? Every single day. Wala nga, atong ngitlog ang agila, and somehow, for whatever reason, usa ka itlog, naligid. Naadto dito sa itlog sa mga manok. Gilumluman sa manok, napusa. Napulo kabuok mga napusa nga mga piso. Napiso, napo kabuok. Pero sa napo kabuok, nagiusa nga dako kayo barog. Ginasaway siya may igsuon nga, uy, unsa man ka? Adopted man ka? Nagdako ni nga mga piso, nga isang kahig, isang tuka, sige siya kang hadhangad, may pa ang mga langgam, ang agila, naglupad-lupad. Isang kahig, isang tuka, one day, sa sige niyang huna-huna nga, nganong lahi man jukos kong mga igsuon, siyempre, agila biya, dako siya, kita niya, iyahang pako, dako kayo. Action kasi kapakapa, badlungon siya, huy, nung sa mga hangin man kakayo. Diba? Dagko siya tiil, dagko siya kasway. So, excommunicated siya or ginasaway siya, di makaparehas na mo. No? Ang imuhang suwang dako man kayo. So, wala gyud siya na at home. Until one day, nanghangad-hangad siya. Mulupad puga ako, no? Aksyon siya kat-kat, anak dito sa kahoy, ingon niya maigsoon, halanay! Ang imuhang adopted o ni kat-kat dito, maghikog. Gibadlong sa hulno sa mga niya, kat-kat. Hulog ka rin, apiang ka. Di siya putaon, hingnaod po siya. Nauna niya, ano sila may mulupad na ay napangandoy glupad. Manok ka, di ka langgam. One day, dunggan man niyang agila. Katuday agila sig pangita siyang anak. Ang tapad. Sitingo ka na agila. Hangad niya one time. Naganaana ang agila, hangad, tungtong siya. Halanay! Ang imo ang adopted. Kat-kat. Wa siya nagmain, hingkat-kat siya. Abot na siya dito sa taas. Ug hing-dive siya. Iyahang gispread ang wings. Pagkapa niya anak, hinglupad siya. Unreunited sa iyahang inahan. I know it's just a story, but that's exactly what you can experience the moment you get connected to God. That is the secret that will transform your life. So, ignay mong tapad, agila ka. Dili ka isang kahig, isang tuka. Dili ka ingon nga kanang pobre. Dili ka badlungon. Dili ka dapat ma-insecure. Ang imong personality wala sa imong beauty. Ang imong personality wala sa imong grado. Ang imong pagka-special, imong identity, wala sa imong edukasyon. Although all those things can matter in this world, but God sees you and God loves you. And He's looking forward to spend time with you every day. So I guess, ang
ato ang focus karon is about connecting with God, is about prayer. And you will hear more about prayer. Ginatudluan ta sa ato ang life class, magbasa sa Bible. That's God's talking to us. Pero tudluan po ta mahimot ang personal sa itong mga pag-ampo. And some of the guides no sa ato ang unsay devotional nga ng structure nato. Unsaon galito nato pag devotional? S, scripture, observation, application, prayer. So muna itong ginabuhat. May istorya ang Ginoo na ito scripture, observe unsa itong na-learn diha, and how can we apply it, and then mag-pray din ta sa Ginoo. Sa prayer, one of the structure nga pwede natong buhaton is kining acts, ACTS. Adoration. We start with just thanking God. Lord, salamat kayo for this day. You're so good to me. Salamat, Lord, na nakamata ko karon. And anything under the sun, salamat ka sa iya. Because it's the gate to God's presence. Okay? Enter His courts with thanksgiving. May gingon sa Bible. So, thank you kay Lord. Kayo yung feeling ko makapasalamat sa Ginoo. Ayaw kay pag ampo ni sa Ginoo, Lord, tagay ko karon og bugas. Ayaw, Lord, tagay ko karon mangayo ko makadritso. Mayon ang Ginoo nga bida niya kong anak, dritso magduol. Of course, tudloan kaniya, but it's really about relationship. Okay? And then when you pray in a personal way. Na I know na anata nga, okay, let's pray. Anata. Diba? Prayer is just talking. No? Well, muduol ko kang kay density ninyo, ari lang ko kay sa camera. Unya, na ako isulti sa iya. Moingon ba ko nga, dance ka ng kuan ba? Palihog ko sa kanang live class bitong PowerPoint. Kana bitong palihog ko, in taon maluoy ka. No? Nga, hangyo ko nimo nga imong, kalain ba kayo? Ato ba nga ako, istorya ta? Di ba? Di kay, and that's the nature of prayer. It's communication. Wala mo doon lang akong anak sa kuha. May siya nga, Papa Justin, please help me, Papa Justin. Uhaw kay ko, please give me water, Papa Justin. Kapila man, gibalik-balik ko, dong, sa man ka? Nayabag man ka. But yet, when we pray sometimes, Father, Lord God, please help me, Father, Lord God, Lord. Tawagon pa nato si Jesus o Papa. Jesus is not Papa Jesus. He's our Lord Jesus. So we know how to connect with God. And that's what happens the more we connect to Him. So dili ka, ang usabad pa mga mag-ampo po to sa Ginoo kay, usahay lagi mo, pressure kita, kulbaan kita, sikuan karon atong ipa-opening prayer. Nya maulaw na kabalibad, kay pila na kasimana, sige balibad. Sige, Father, Lord God, Jesus, Lord, Holy Spirit, yawa ang limot ko da. Ayaw na. Nangawa na ako kasi Ginoo, yawa na po din mong gitawag. I mean, yes, kay makulbaan pa man ta. But when we pray, sometimes in public, di man na kay pugos na to tong kagalingon nga mag-in-English kita pwede man mag-Bisaya. Di po nagipagos nga kay gipaampo jud ka kay para madunggan sa tanan. Di man napasikat kay public praying is so we could agree together. Yes, Lord, naami karon. Thank you, Lord, for this time. So, publicly. But then also, together with our public prayer, muna sa itong mga Zoom meetings, that's why we invite you sa itong mga morning prayers. Say, makadungog ka unsaon pag-ampo sa uban. So, kung mag-ampo po ang uban, ma-build po ang imong faith. Kabalo po kang maampo na. Okay? Dili po ta magkopya-kopya lang sa pag-ampo. Minta nga, ang uban mag-ampo usahay, no? Amo ni gipangayon tanan sa ngalan sa bugtong anak ni bugtong anak sa Ginoo, no? Usahay po kita bugtong. Nya kita po pampuon, ako nang giampo sa no? Bugtong anak, bugtong ngalan sa anak ni Jesus. Nanay anak si Jesus. Bugtong anak sa amahan nga mao si Jesus. Ano masay? Mo uban kay magkopya-kopya ra kita. Ako nag-ampo sa ngalan sa bugtong anak sa amahan nga si Jesus. Ato ang giampo sa bugtong anak ni Jesus. Si Jesus na nanunoy anak, na naunsa na atong pagtuo ani ron. No? Mo na yung kanina, usay takal tag-ampo, Lord, please heal our land.
No, na impierno na nun mo nang igang kay tagay hell or land man. Be personal. Kung unsa ka, kung comfortable ka in English. Ang ginoming na kasabot ra yung kunak sa tanan language. Okay? Ingnan mo tapad, practice tag storya sa Ginoo. Ay. May makita mo istorya galing nga to ang mga kaila na to, no? Si Ate Jake na niya eh. Panahon ni siya sa mga istorya nga mga inalib or di ba ka ng mga apo doko dito mga naana bitaw nga istorya kabaw man ang istorya naana bitaw nga istorya mga friends yung naana magsumpay-sumpayan nila ba ad po tupo di kayo kabalo ay kasi ko ano analoo niya magkasinabot sila na o istorya. Natay mga codes. May kikamustorya. Sa Ginoo, I pray, makaistorya po ta in a personal way. Ayaw na mga, Father, Thou art in heaven. Thou knowest me from the womb. I pray and I beseech Thee that you will grant Thee my request today. Oh, grabe, lawom na kayo. Igna lang, God, Lord, salamat kayo, Lord. Ngayon ko na mo karong pang-allowance, Lord. Ragod, ampo, ragod sa iya, ha? Right? So, I wanna challenge us. Now, let's get to know God deeper, in a personal way. Remember, He's inviting you. That's the secret that will transform your life. Amen. Let's bow our heads. Lord, thank you kayo for teaching us this principle. I pray sa matag estudyante karon na tudluan nimo ang tanan mahimong personal in our prayer life. We get to know you in a personal way. Thank you, God, for this wonderful relationship nga imong gihatag kanamo na reconcile mi balik sa imuha amaan pinaagi kan Jesus Christ. We honor you and thank you in Jesus' name. Amen. Topakpakan ang matag usa.